In this video, bibili tayo ng HMO or health card. Online lang. Ito ay may kasamang consultation, benefits for inpatient, outpatient, and for emergency services. Paano? Tara pag-usapan natin. Nandito ako sa website ng Quick Ensure kung saan pwede kang mag-browse ng iba't ibang health products. Halimbawa dito sa mismong products tab nila, merong health, yun yung pag-uusapan natin. Pero aside from that, merong choices for vehicle and life accident. Punta tayo sa option ng health. Pwede kang pumili ng subscription plan, ito yung monthly, or yung mas affordable pa nilang plans. Ito yung parang prepaid plans. Tingnan natin tong isa. Halimbawa, piliin natin yung myself and all prices. Ito yung mga pagpipilian dyan. Also, pwede mo rin tanggalin yung category. Halimbawa, i-all ko na lang to. So, for this category, all, for budget, wala akong piniling specific. For provider, nilahat na natin. Pwede ko rin itong i-clear para mas makita na natin lahat ng ino-offer for health products. Mas maganda na mag-spend kayo ng time dito kasi kung ano talaga yung mas fit sa situation ninyo, ano rin yung sakto lang sa budget ninyo, yun na lang din yung bilhin ninyo. Pero basically, pag nakapili na kayo, katulad itong sa akin, Quick Care Starter PhilCare, napili ko to dahil sa benefits na nakapaloob dito. 50,000 yung maximum na pwedeng makover. Ito pa yung ibang details. Pwedeng regular private yung room. At may coverage pa for pre-existing condition after 6 months. Kung ikukumpara ko sa ibang HMO, nung nag-check na rin kasi ako or nag-research, sila yung may pinakamaagang nag-provide ng access sa pre-existing. Although hindi natin siya need, pero just in case hindi natin alam kung ano yung mangyayari, at least makakover ito. Ang example ng mga pre-existing is ito yung parang sa diabetes, high blood, cholesterol, or something na na-acquire mong sakit through lifestyle and over time. Ito pa yung ibang coverage niya. Andito sa Quick Care, ang provider nila is dalawa, PhilCare and Ethica. Hindi natin sure kung magkakaroon pa ng panibago, but basically, katulad na sabi ko kanina, pumunta lang kayo sa all products nila, dun sa filter, katulad ng nakita natin, at piliin nyo yung pinakabagay sa inyo. Depende nga rin sa pinakamalapit na hospital sa inyo or sa mga doctors na meron na kayo kung ano yung HMO provider na tinatanggap nila. Nga pala, ang pinili ko muna ngayon ay pinakamababa, 50,000. Meron ding mas mataas, katulad nito. Ang coverage ito is 100,000 pesos. Magdadagdag ka na, I think, 300 pesos per month. Pwede rin PhilCare or Ethica. At may mas mataas pa na 150,000. That's 1,495 per month. Ngayon proceed tayo. Balik tayo dito. View details ulit. And by the way, kung iba-browse mo rin yung website ng Quick Ensure, mas maganda na gamitin mo na rin yung link sa description sa baba or sa comment section below. And depende kung kailan mo ito pinapanood, possible may mga promos or bonuses dito sa Quick Ensure. At pwede nyo gamitin yung link sa baba para nga naman ma-avail yung mga bonus na yon. Also, magkakaroon din kami ng bonus from Quick Ensure. So, pag nabasa nyo na lahat, kasama yung FAQ, pwede nang mag-proceed. Ito yung details. Kukunin ko na yung package. Ito yung mga requirements. Dapat merong valid ID, government-issued ID ito na hindi expired. Proof of income, pwedeng sa employed or sa mga MSME, corporation, or startup business. Kung freelancer naman, pwede rin. Ito naman yung tinatanggap nila. While for household helpers, workers, and drivers, proof of employment or letter of confirmation from your employer. Click ko tong continue. Ang unang gagawin ay mag-create ng account. Pwede mo tong gawin sa cellphone mo, sa computer mo, basta na-access mo yung website nila. And again, pwede mong i-click yung link sa baba para ma-access mo yung legit na website ng Quick Ensure. Ilagay lang dito ang kompletong pangalan, maging ang email address, also ang mobile number, at yung password mo na din. So, dito sa Quick Ensure, para makapag-avail ka ng plan, kailangan meron ka ring account sa kanila na siya magagamit mo pang sign-in at para ma-access na rin yung binili mo or yung account mo sa Quick Ensure. Sa password, pwede mong i-click itong i-icon at i-type dito ang password na gusto mo, katulad niyan. Pero sa akin, i-hide ko na to at mag-create na ako ng sarili kong password. Kapag okay na, i-check lang tong terms and conditions and privacy policy. Pwede nyo tong i-click. Basahin muna bago mag-proceed. Ito yung sa terms and conditions. Ito naman yung sa privacy policy. Check ko lang to. Kung gusto nyo rin makareceive ng updates, offers, promos sa Quick Ensure, pwede nyo rin i-check to. At kapag okay na, click na tong sign up.
Ito yung isang halimbawa ng promo na makukuha nyo. May free personal accident insurance sa pag-sign up sa Quick Insure. At ngayon naman, i-enter na yung code na may receive sa email address ninyo. Ito nga pala yung halimbawa ng email at ito yung code na kailangan natin. Click ko yung verify and proceed. So who do you wish to insure? Individual. Select the relationship to account holder, myself or others. So ito sa akin, myself. At kailangan kompletuhin lahat ng information na nakalagay dito. Valid ID, kailangan mag-upload. Also, ano yung valid ID type? Ito yung tinatanggap ng Quick Insure. Next naman ay ilagay yung ID number na i-upload dito sa Quick Insure. Again, ilagay dito ang pangalan. Meron ditong tanong na relationship to Quick Principal Subscriber. And then, ilagay dito yung address, yung cellphone number, maging ang civil status, at iba pang detalye dito. Now, dito sa bandang baba, meron ditong proof of income. Kailangan i-upload to, and then proof of income document. Ito yung pagpipilian, company ID, payslip, COE, COR, or Certificate of Registration, BIR 2306, company address, barangay permit, or proof of active membership in online selling platforms katulad ng Lazada, Shopee, at marami pang iba. Aside dyan, meron pang iba dito. So, pwede nyo itong basahin kasi by the time na pinapanood nyo itong video na to, possible madagdagan pa or mag-update itong list na to. And meron bang PhilHealth? Click ko itong yes. And kumpletuhin ko lang lahat to. Proceed tayo later on. Kung may tanong kayo, ano yung government-issued ID na tinatanggap ng Quick Insure, ito yung nasa listahan. Pwede yung barangay ID, school ID, pwede, tinatanggap din nila. Meron pang iba rito katulad ng Teen ID, PhilHealth ID, madadali lang ito makuha, 1 day lang, pwede na. Senior Citizen ID, pwede din. At PRC ID, marami pang iba dito. Kahit PWD ID, pwede. Birth Certificate din, pwede. At ilagay dito ang ID number. Siguraduhin lang na na-upload na rin yung valid na ID dito. Ngayon naman, i-click ko na itong create, na kompleto ko na lahat ng information. Ito yung product details na pinili natin kanina. Yung Quick Care, ito yung plan niya, at yung amount na babayaran is nandito din. Sa affiliate code naman, kung wala kayo ibang gagamitin na code dito sa Quick Insure, pwede nyo gamitin itong how to, paano to. Kung hindi nyo ito nababasa dito, pwede nyo i-type manually. Meron ditong declaration na confirmation about sa consent dito sa application and lahat ng information is true and correct. Nakatira sa Pilipinas. Also 18 to 65 years old, while yung children naman kung sakali is 30 days to 22 years old. Legally employed then, but not in these excluded industries. So meron silang excluded industries, which is ito yon. So you need to check all this. Ito pa yung terms and conditions. Accept din to. Finally, sa bandang taas, meron ditong select payment method. Pwedeng magbayad gamit ang BDO, Security Bank, GCash, Union Bank, BPI, credit card or debit card, or BDO online banking. Sa akin, piliin ko na yung GCash. Meron transaction fee na 22 pesos. So overall, ang matababawas sa account is 1,017.80. And magkasama na dyan yung transaction fee at yung amount ng mismong plan na in-avail natin. Click ko na tong pay. Ito ulit yung summary of payment. Check natin to and continue. Click ko tong next. At hintayin yung code na ma-receive sa phone. Which is na-receive ko na. I-enter lang dito ang code. And click next. Also yung MPIN mo sa GCash. Click next. Ito yung mabayaran. Nakita rin niya yung balance ko sa GCash, which is tama naman. Click ko na tong pay. Transaction successful na. So, meron na tayong mga reference number dito. Mas maganda na kunan nyo ito ng picture or yung proof of payment. Para just in case na kailanganin, at least may pinangawakan kayong proof na nagbayad nga talaga kayo. Click ko tong continue. And your order is complete. Thank you for purchasing yung Quick Care na PhilCare provider. Go to my account. Ito na yung magiging account natin. Ito yung policy. Currently, inactive pa siya. So, hihintayin natin to na mag-change ng status. Ang payment status ko naman ay fully paid. So, na-recognize naman sa side ng Quick Insure na nakapagbayad na talaga ako.
Yung group subscription ko, makikita rin dito just in case na meron. So, cancel ko to since wala naman. Or balik lang tayo. At pagpunta sa pinakababa sa my account, pwedeng baguhin yung password or pwede rin mag-sign out. Also, kung gusto nyo i-take advantage itong refer and earn ng Quick and Sure, pwede kayong mag-set up ng account dito at pwede makapag-earn ng 10% referral fee. So, kung may kamag-anak ka naman kayo or may kilala kayo na gustong mag-avail ng HMO, pwede kayong kumita at the same time kapag ginamit nila yung link mo at nakapag-avail pa sila conveniently ng HMO. So, balik tayo sa My Policy. At ito yung details niya kung gusto nyong balikan. Pagkatapos nito, i-check nyo yung email ninyo kasi possible mag-ask sila ng mga additional documents sa inyo or updates na din. Also, andito sa next video yung next na magiging step. Ito yung ma-receive nating email from PhilCare. Paano na rin to gawa ng account sa app nila.